Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng US Navy flight officer na matapos mapabagsak ang kanilang eroplano ay buwis-buhay niyang tinakasan ang mga kalaban upang makaligtas. Ang pelikulang ito ay ipinalabas noong 2001 na pinamagatang Behind Enemy Lines. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa panahon ng Bosnian War, isang US aircraft carrier na USS Carl Vinson ang kasalukuyang nakasubaybay sa nagaganap na digmaan. Ang flight officer na si Lieutenant Chris Burnett at ang piloto niya na si Lieutenant Jeremy Stackhouse ay isa sa mga nag-oobserbo sa nagaganap na digmaan. Gusto nang umalis ni Burnett sa Navy dahil pakiramdam niya nagsasayang lang sila ng buwis ng mamamayan sa tuwing lilipad sila na wala namang ginagawa. Samantala, dumating si Admiral Pogway, commander ng NATO Naval Command upang makipagpulong kay Admiral Reichert, commander ng US Aircraft Carrier Battle Group, dahil mahalaga sa kanya ang pagsunod ng mga US pilot sa no-fly zone upang hindi masira ang kasunduang pangkapayapaan. Humiling din ito sa kanyang ipakita sa kaibigan niyang reporter ang battle group. Sa kantin, habang kumakain ang mga piloto, pinatawag si Burnett ng Admiral sa opisina. Kinabahan si Burnett kung bakit ito pinapatawag. Tungkol pala ito sa natanggap ng Admiral na sulat niya sa balak nitong pag-alis sa Navy. Tinanong ito ng Admiral kung bakit niya gustong umalis dahil nanghihinayang ang Admiral sa potensyal ni Burnett bilang piloto. Sinabi ni Burnett ang mga ayaw niya sa pagiging piloto ng fighter jet na parang pulis lang na nanunood sa nagaganap na digmaan. Sinabihan siya ng Admiral na pasalamat na lang itong wala sila sa digmaan dahil siguradong hindi siya tatagal. Binigyan niya si Burnett ng 2 linggo bago tuluyang makaalis ng Navy. Ikinagulat naman ng partner niya ang pag-alis nito sa Navy na inakala niyang nagbibiro lang. Sa araw ng Pasko, itinalaga ng Admiral si Burnett at Stackhouse na magsasagawa ng aerial reconnaissance mission. Kinalaunan nagsimula ng magpalipad ang 2 piloto ng FA-18 Super Hornet upang gawin ang misyon. Naging maayos ang pag-iikot ng 2 piloto hanggang sa makakita si Burnett ng di pangkaraniwang aktibidad sa demilitarized zone. Hinikayat ni Burnett si Stackhouse na magpalipad sa nasabing lugar upang makita ng mas malapitan. Ayaw pumayag ni Stackhouse dahil bawal silang magpalipad sa ipinagbabawal na lugar. Ngunit mapilit si Burnett upang subukan ang bago nilang gamit na camera. Pumayag na ang piloto sa kaagarang kinuna ni Burnett ng larawan ang mga sundalong Serb Volunteer Guard na kasalukuyang inililibing ang mga pinatay na sibilyang Bosniak sa mass grave sa utos ng Bosnian Serb paramilitary commander na si General Lokor na nagsagawa ng isang lihim na pagpatay sa populasyon ng Bosniak. Nang malaman ng general sa tauhan na nakuhanan ng litrato ang ginagawa nila, inutos niya sa mga tauhan na pabagsakin ang eroplano upang mawala ang ebidensya sa pamamagitan ng surface-to-air missile. Nagulat na lang ang piloto nang malaman nitong nakalock na sila sa missile ng kalaban. Nagpalipad ng missile ang Serb force patungo sa jet na agaran nilang iniwasan. Ngunit nagpalipad pa ulit ng pangalawang missile ang mga ito. Sinubukan nilang pabagsakin ang mga missile kung saan nagawa nilang mapasabog ang isa. Subalit ang isa pang missile ay hindi nila nagawang matakasan dahilan ng pagtama nito sa fighter jet. Agarang nag-eject ang 2 piloto bago pa ito bumagsak sa lupa at naghanap ng ligtas na malalapagan. Sa aircraft carrier, habang nagdidiwang ng Pasko ang lahat, binalita sa Admiral ang pagbagsak ng kanilang fighter jet. Ipinakita sa kanya ang lugar na dinaanan ng mga ito at kung saan sila nag-eject. Agarang inutos nitong ipaalam sa NATO Admiral ang nangyari at biniling wag pangalanan ang mga piloto. Sa gubat ng ligtas na makalapag si Burnett, agaran niyang pinuntahan si Stackhouse na may sugat sa binti upang tulungan dahil hirap itong makatayo. Kinailangan ni Burnett na umakyat sa mataas na lugar upang makatawag ng tulong sa base, habang naiwan naman ang piloto niya na nag-aantay sa pagbabalik niya. Sa pinagbagsakan ng eroplano nagdiwang ang mga sundalong Serb nang mapabagsak nila ang US fighter jet. Dumating si General Lokor at inutos sa tauhan na kuliktahin ang bawat parte ng eroplano. Dumating din ang personal niyang tauhan para i-report ang pinaglapagan ng mga piloto. Kinalaunan habang nag-aantay si Stackhouse sa pagbabalik ni Burnett, dumating ang mga sundalong Serb at pinalibutan siya. Sa di kalayuan nakita ni Burnett ang paghuli sa kasamahan niya. Sa sobrang dami nila wala na itong magawa kundi magtago na lang.
alam din ng general kung anong ginagawa nila doon kaya pinapatay niya ito sa tauhan. Napasigaw na lang si Burnett sa pagpatay nila sa kasamahan kaya napansin siya ng mga ito at dahil dun tinangka siyang patayin ng buong army, mabilis na tumakbo si Brunette upang makatakas habang inutusan ng general ang mga tauhan na hanapin ito. Nang matagumpay na makatakas si Brunette, tinawagan niya ang base upang ibalita ang nangyari sa kanila kung saan pinatay ang piloto niya ng mga sundalong Serb. Ikinagulat ng Admiral ang nalaman kung bakit sila papatayin ng mga sundalo. Sinabi ni Burnett ang nakuhanan nila kaya sila gustong patayin, agarang nagpahanda ng rescue team ang Admiral at sinabihan si Burnett na puntahan ang lokasyon kung saan ito pipikapin. Kinalauna ng handa nang umalis ang rescue team, dumating ang NATO Admiral upang pigilan si Admiral Reigert na magsagawa ng rescue operation. Tinanggihan ito ni Reigert dahil kailangan niyang iligtas ang piloto niya, ngunit nakausap daw ng NATO Admiral ang Bosnian military na kagagawan daw ang pag-atake ng gustong sumira sa usaping pangkapayapaan sa rehiyon, maaaring ikasira daw sa prosesong pangkapayapaan ng rescue operation. Wala nang magawa ang Admiral kundi ipagliban na muna ang pag-rescue sa tauhan. Patuloy pa ring pinaghahanap si Burnett ng mga sundalo. Nang marating niya ang pick-up point tinawagan niya ulit ang Admiral upang ipaalam na naroon na ito. Dahil walang dadating na rescue nagdahilan na lang ang Admiral na hindi pwedeng magpadala ng rescue sa kinaroroonan niya. Nagbigay ito ng panibagong pick-up point ngunit masyado itong malayo kaya ayaw pumayag ni Burnett. Wala din namang magagawa ang Admiral, pinalakas niya na lang ang loob ng piloto na iligtas niya na muna ang sarili hanggang sa makarating ang rescue. Parating na rin ang mga humahabol kay Burnett, bigla ding nawalan sila ng contact sa kanya, kasalukuyan na palang tinatakasan ni Burnett ang mga sundalo. Sa base ginamit na ng Admiral ang satellite image upang mahanap si Burnett, nakita nila itong hinahabol ng napakaraming sundalo hanggang sa bigla na lang bumagsak si Burnett at hindi na gumagalaw, nataranta ang Admiral sa pag-aakalang napatay na rin ito. Naroon pala si Burnett sa mass grave na pinagtapunan ng mga bangkay upang magtago, dahil dun nakaligtas siya sa mga sundalong humahabol sa kanya at agarang tumakas. Nakita din ng Admiral na nakaligtas si Burnett subalit nawala na rin sila ng koneksyon. Maya-maya pa sa opisina ng Admiral, nakaramdam ito ng pagkakadismaya nang hindi niya man lang magawang mailigtas ang piloto niya, pinaalala sa kanya ng chief advisor na nasa kanya kung hahayaan niya lang mamatayan ulit sila ng piloto. Napagtanto ng Admiral na kailangan niyang iligtas ang tauhan, ginamit niya ang media upang makakuha ng simpatsya upang mapayagang magsagawa ng rescue operation. Samantala sa panig ng Serb Army, hindi nila mahanap ang hard drive ng eroplano kaya pinilit ng general na hanapin ito upang sirain ang mga ebidensya. Ngunit pinuntahan na naman si Admiral Reigert ng NATO Admiral dahil sa ginawa nitong paglabas ng balita sa pagbagsak ng kanilang eroplano sa media, ikinagalit niya ang aksyon nito at sinumbat ang mga naitulong niya sa Admiral. Inaalala lang niya kasi na baka masisira ang kasunduang pangkapayapaan sa rehiyon. Sa mga oras na yun napadpad si Burnett sa abandonadong mga gusali, nakita niyang may mga taong paalis doon at may mga nakalagay na landmine sa daan. May dumating ding mga sundalong Serb sa lugar, mabilis na tumakas si Burnett habang iniiwasan ang mga landmine, naapakan ng sundalo ang landmine dahilan ng pagsabog sa lugar at hindi na siya nahabol. Matagumpay ding nakatakas si Burnett bago pa dumating ang personal na tauhan ng general na naghahanap sa kanya. Nang makalayo na ito tinawagan niya ulit ang base upang ipaalam na nag-aantay pa din ito ng rescue, doon sinabi ng Admiral kung saan ito susunduin, sinigurado muna ni Burnett kung talaga bang masusundo ito sa sinasabi niyang lugar, sinigurado naman ng Admiral na dadating ang rescue team. Agarang nagsimulang naglakbay si Burnett patungo sa napag-usapang lugar habang naghanda na rin ang Admiral sa rescue operation. Ngunit dumating na naman ang NATO Admiral upang ipaalam na tauhan niya ang magsasagawa ng rescue. Tatanggi sana si Admiral Reigert subalit na i-report na daw ng NATO Admiral sa nakakataas kaya wala na namang nagawa si Reigert kundi sundin ang kautusan. Samantala habang patungo si Burnett sa extraction point, nakakita ito ng paparating na Bosnian guerrillas. Inalok siya ng mga itong sumabay sa kanila, agaran namang sumama si Burnett upang mabilis na makarating sa pupuntahan niya. Nakasunod pala ang humahabol sa kanya, nalaman nito kung saan ito tutungo. Pagdating nila sa lugar kasalukuyan pala itong nasa gitna ng bakbakan, tumaob ang sasakyan nila matapos itong tamaan, agarang naghanap si Burnett ng mapagtataguan.
Ngunit nakilala ito ng namumuno ng grupo matapos mapanood siya sa telebisyon na isa sa nawawalang US pilot. Inalam ng mga ito kung anong sadya niya sa lugar nila. Sinabi ni Burnett ang misyon niya at ang mga nadiskobre niyang pagpatay ng Bosnian Serb general sa mga kababayan nila. Subalit gusto ng namumuno ng guerrilla na lumabas ito upang tumigil ang pang-aatake sa kanila pag nalaman na isa itong Amerikano. Bigla naman silang tinamaan ng pagsabog mula sa mga tangke. Napasok na rin ng mga sundalo ang kinaroroonan nila at pinagpapatay ang lahat ng nakaligtas sa pagsabog. Nakita rin nila ang katawan ng US pilot na wala ng buhay. Pagdating ng general sinabi ng tauhan niyang hindi ito ang piloto dahil sa tattoo nito sa kamay kagaya ng sa kanya. Galit na galit ang general at agarang inutos sa mga tauhan ang paghahanap sa piloto dahil hindi pa daw ito nakakalayo. Nagpalit pala ng kasuotan si Burnett sa isa sa sundalong patay na Serb upang makatakas kasama ang nakilala niyang kabilang sa guerrillas. Patungo na rin ang rescue sa pick-up point ngunit ibinalita ng NATO Admiral kay Admiral Reigert na natagpo ang patay si Lieutenant Burnett sa bakbakan matapos ipalabas ng Serb military sa balita ang peking katawan ng US pilot na kagagawan daw ng Bosniak guerrillas. Samantala nakarating na sana si Burnett sa pick-up point subalit bago pa dumating ang rescue ay agaran ng umalis ang mga ito matapos mabalitaan na patay na ang piloto kaya hindi na naman ito nailigtas. Biglang nakita ni Burnett ang rebeltong anghel, naalala niyang doon bumagsak ang ejector seat. Plano niyang puntahan ang lugar para kunin ang ebidensya upang magkaroon daw ng saysay ang pagkamatay ng kasamahan niya, pinabalik na niya ang kasama sa pinanggalingan nila at agarang lumakad. Nang marating ni Burnett ang lugar at kumpirmadong naroon nga ang ejector seat niya at ang drive, nilapitan niya ito at nalaman niyang nakapatay pala ang rescue beacon na nagtatransmit ng lokasyon nito sa oras ng pag-i-eject. Ginamitan niya ito ng baterya mula sa napulot niyang flashlight kung saan matagumpay niya itong napagana. Ang aircraft carrier battle group ay naghahanda na para umuwi hanggang sa makatanggap sila ng signal transmission mula sa ejector seat. Hinala ng Admiral na buhay si Burnett at siya ang nag-activate nito. Ngunit pinaalalahanan ng Chief Advisor ang Admiral na kailangan niya itong i-report sa NATO bago gumawa ng hakbang dahil maaari siyang matanggal sa command, subalit ayaw pumayag ng Admiral na papanoorin na lang ang piloto niya na nasa bingit ng kamatayan at wala siyang ginagawa. Patungo na rin sa lugar ang tauhan ng General na naghahanap kay Burnett, nakaapak ng landmine ang isa sa mga ito kaya naalarma si Burnett na may paparating. Sa aircraft carrier naghahanda na ang Admiral ng mga tauhan niya para sa pagsasagawa ng rescue operation. Nakasagap din ng signal transmission ang Bosnian Serb paramilitary sa ejector seat ng US pilot. Agarang hinanda ng general ang militar upang puntahan ang kinaroroonan nito. Paalis na rin ang mga rescue para sunduin si Burnett sa nasagap nilang signal. Nakarating na rin ang tauhan ng general sa lugar. Bago pa ito makapagpaputok ng baril kay Burnett narinig niya ang paparating na mga helikopter, nilapitan niya ang piloto upang siguraduhing mapatay niya ito. Wala pala doon ang hinahanap niyang US pilot, lumabas si Burnett na nagtatago sa mga yelo saka pinagbabaril ang lalaki. Bigla ring nagsidatingan ang mga sundalong Serb sa lugar at pinaulanan siya ng bala, dumating naman ang US Marine para protektahan si Burnett. Dumating din ang Admiral para iligtas ito, ngunit naalala ni Burnett ang ebidensya upang bigyan ng hustisya ang pangmamasakar sa mga sibilyan kaya binalikan niya ang drive. Prinotektahan naman ito ng mga Marines habang pilit niyang binabaklas ang drive, nang matagumpay niya itong makuha ay agaran na itong tumakbo patungo sa helikopter, ginamitan na nila ito ng lubid upang masagip sa tulong ng Marine Captain na kaibigan niya at agaran na silang tumakas. Pagkaakyat ni Burnett ibinigay niya sa Admiral ang drive na ebidensya laban sa masamang general saka binawi niya din ang resignation letter niya upang ipagpatuloy ang pagsisilbi sa bayan. Nang makauwi na sila sa aircraft carrier masaya ang lahat nang makaligtas si Burnett at ang ebidensyang nakuha niya ay humantong sa pagkakaaresto ni General Lockhart. Ngunit sa kabila nito natanggalan pa din ang Admiral ng command sa battle group at nalipat ng trabaho sa Washington habang nanatili na si Burnett sa Navy. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.